Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Apollo Kibuloy, nako talaga naman todo-todo ang panilita dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong na ho siya, ha? Partida nakakulong na yan, pero talagang siguro sa mga in-house survey na kinakandak nitong mga politiko na to, ay yung mga kalaban nitong si Pastor Kibuloy, malamang sa malamang nangungunang siguro sa mga survey itong si Pastor Kibuloy. Kaya talagang todo-todo ang paninira sa kanya. Ito lang ho naman, ganito lang naman ho kasi kasimple yan. Pwede ho nating tawaging ang tawag dito, VIP treatment kung hindi ho siya nagkasakit, hindi ho siya nagka-pneumonia, hindi ho siya hinalo doon sa mga kung tawagin hardened criminal, yung mga convicted na okay, pwede nating tawaging VIP treatment kagaya nung ginawa dito kay Leila de Lima, di ba? Yun ho talaga ang VIP treatment, yung ibibigay siya sa kustodiyan ng isang prosinto o sa isang mga grupo na kung saan hiwalay siya sa mga convicted criminals. Kaso itong si Pastor Kibuloy, kaya ho siya nagka-pneumonia, hinihalo ho siya. Siyempre sanay yang si Pastor Kibuloy sa mga naka-aircon, tapos malinis na kapaligiran. Kaya ho nagkasakit yan kasi isinali ho siya doon sa mga convicted, doon sa talagang siksikan. Siguro sa isang kwarto mahigit 70 na katao nakakasalamuhan yang si Pastor Kibuloy. Kaya itong VIP treatment na to sa pagsasalita niya, diyan sa naging proclamation rally ng PDP laban. Naku, huwag na kayo maniwala dyan. Panibagong paninira na naman ho yan sa isa sa mga kandidato natin. Kasi iisa-isahin ho yan. Mula kay Pastor Apollo Kibuloy, bababa ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta, dito kay Atty. Vic Rodriguez at lahat ho ng kandidato na sinusuportahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung sinusuportahan ho natin si Tatay Digong, i-share ho natin itong mga ganitong klase mga video para malinawan yung ating mga kababayan kung special treatment nga ba itong si Pastor Apollo Kibuloy kagaya ng pinapakalat ng mga naninira sa kanya. Pakinggan ho muna natin itong balita. VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa paggawa ng video message habang siya ay nakakulong. Pinagpapaliwanag ng Korte ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pambira ho talaga. Ano to, double cross? Sa tingin niyo ho ba mga kababayan maglalabas ng mga ganyang klaseng video recording ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pinahintulutan ng korte? Parang meron ho ata tayong problema dito, dino-double cross itong si Pastor Kibuloy. Sa tingin ho natin napakagaling na abogado nitong si Atty. Torion. Napakahusay hong abogado niyan. Kaya kung yaan ilinabas, sa tingin ho natin dumaan yan sa tamang proseso. At kung ngayon sinasabi ng korte na hindi nagpaalam ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, baka double cross ho yan. Huwag ho tayong masyadong maniwala sa mga ganitong klaseng balita. Ubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ
Ayan ho yung mga naghihinagpis ngayong mga panahon na to, Ika. Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inari Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa Bilang Pilipina 2025. Nakakulong si Kibuloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone, Teka lang ha, magkalinawan tayo. Ito na naman yung mga Wala ho siya sa BJMP ng mga panahon na yan. Nasa loob ho siya ng hospital. Tingnan nyo na naman yung mga disinformation na. o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng kulungan. Ang video rin ang rason. My goodness, ito ho, napakatinding kasinungalingan nito. Ganyan ho nila lukuhin na sambayan ng Pilipino. 'Di ba nagka-pneumonia si Pastor Kibuloy? Ngayon, na-hospital ho siya. Nung nasa hospital ho siya, ang balita natin ito yung mga nakikita lang ho natin sa social media. Pinahintulutan daw ho yan, yung video recording na yan. At hindi naman ho susuwayin itong si Atty. Torion ang korte na maglabas ng mga ganyang klaseng statement ni Pastor Apollo Kibuloy kung hindi pinahintulutan. At hindi ho sa loob ng BJMP yan. Hindi ho sa loob ng BJMP. Kung di ho tayo nagkakamali, sa hospital ho, rinekordia ang video na yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Anak ng tokwa, pambihira talaga itong mga Ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the service kasi parang simba nila yun Air yun, and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun. And wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Nag-explain ako sa court. I already filed my explanation. Bukod sa religious gathering noong February 9, nakapagpadala rin si Kibuloy ng video message sa kanyang proclamation rally sa Pasig noong February 11 at sa campaign sortie ng PDP sa San Juan noong February 13. Pero giit ng kampo ng pastor, may permiso na ng korte ang video message sa mga nasabing event. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang matindi ho ang panggigiba na ginagawa dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At kung di ho talaga tayo nagkakamali noong kinuhanan yung video na yan, nasa hospital itong si Pastor Kibuloy dahil nakakumpine ho siya, di ba? Nagkaroon siya ng pneumonia. Kaya malamang sa malamang nakuhanan yan sa hospital, hindi sa BJMP. Kaya yung pagsulat noong grupo na kung saan nagsalita dyan sa pagsasalita ni Pastor Kibuloy, ano ho yun? Fake news yun. Ay, sinasabi nila kasi bawal daw sa loob ng BJMP. Talaga bawal. Hindi naman sa loob ng BJMP kinuhanan ng video. Yun hong hindi nila lininaw diyan sa report. Na kinuhanan yung video, malamang sa hospital kasi naka-confine siya noong mga panahon na yan. At malinaw sa sinabi nitong si Atty. Torion na nagkaroon ng tamang komunikasyon sa korte at dito sa kampo ni Pastor Kibuloy na pwede silang magkaroon ng video recording na ipalalabas sa mga pagtitipon ng kanyang kongregasyon at dyan sa PDP laban. Ang pagkakamali lang ho siguro, yung nai-ere siya, na ipalabas sa social media at mainstream media. Yun lang yung problema. Pero meron daw komunikasyon from korte to kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy. At ito lang mga kababayan, kung gusto niyo malaman kung anong klase yung special treatment na tawagin. Ang special treatment, kahit na inamin mo, nag-confess ka, na drug dealer ka, kagaya nitong si Kerwin Espinosa, nag-confess ka na ganitong trabaho mo, makakalaya ka. Yun ang special treatment. Yun ang special treatment.
Yun ho ang special treatment, kagaya nung ginawa nila dito kay Kerwin Espinosa. Ang tawag ho doon special treatment. Ano pa yung special treatment? Yung ginawa dito kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Di ba? Nasangkot siya sa kung anong mga anomalya. Kung pera man yan, salin, ari-ari, ano ipinagbabawal na droga, kung ano man yan, tapos mabibigyan ka ng presidential pardon. Yun ang special treatment. Pero yung pawang mga aligasyon pa lang ang ibinabato sa'yo, mahina ang ebidensya ng mga nagbabato sa'yo, tapos hindi ka mabigyan ng bail, yun talaga. Paano magiging special treatment yun? Balita ho natin, mahina daw ang kaso dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero, hindi ho siya, kung sa normal na sitwasyon, matagal na ho nakapag-bail yan si Pastor Kibuloy. Kung sa normal na sitwasyon at hindi yan pinag-iinitan dito sa administrasyon na to, yung tipong ordinaryong tao lang ho siya, yung tipong hindi ho siya public personality, nga. Matagal na ho nakapag-bail yan. Kasi yung mga witness, yung mga biktima niya di umano, pagka daw balita lang ho natin to sa social media, nakikita ho natin yung interview nitong si Atty. Torion. Mahina ang kaso laban sa Pastor Kibuloy. Kaya kung ilalagay natin doon sa normal na sitwasyon, matagal na hong nakapag-bail yung mama na yan. Pagsasalita niya, sinasabi nila galing BJMP. Noong mga panahon na nagsasalita yun, nasa hospital ho siya, nakakumpine. Doon pa lang ho mga kababayan, kasi nungalingan na base ho yan doon sa timeline, ha? Base ho yan sa timeline. Wala ho tayong personal knowledge na kinuhanan yan sa hospital. Base ho yan sa timeline noong ilinabas yung mga video at noong naka-confine siya sa hospital. Yun lang ho ang pinagbasihan natin. Base doon sa mga ano na yon, malamang sa malamang nakuhanan niya mga video na yan sa loob ng ospital at hindi sa loob ng BJMP. Kaya yung panawagan ng grupo ng mga inmate na bawal yung mga cellphone, video recording sa loob ng kulungan. Bawal. Hindi naman kinuhanan niya sa loob ng ano. Yun ang hindi sinabi dito sa report na to. Eto na mga kababayan. Rekta na ho tayo dito sa ating presidential candidate sa 2028 presidential election at walang iba kundi itong si Amy Marcos manggagamit. King. Morning, sir. Morning. Sir, makumusta lang po yung sa kampanya po ninyo. Kamusta po yung kampanya ninyo and ano po yung plano for the country? Wala, okay lang. Umiikot ako ng mag-isa. Minsan kasama ko. Sinungalingan mo, umiikot daw mag-isa Sinungaling talaga nitong ahali na to, no? Grabe ho talaga, no? Yung tipong dami ng nasa social media niya, kasama siya doon sa alyansa ng pambubudol. Umiikot daw siya mag-isa. Ang hilig mo mang tanga ng Pilipino, wala. Huwag niyo ho kaming tanganin. No, nagamit nyo na yan nabudol nyo na sa bayan Pilipino noong 2022 presidential election. Ngayon gusto nyo na naman ng budol. Grabe naman ho kayo. Ibang klase. Pambihira talaga tong ali na to. Tuloy mo Yung sa alyansa, minsan yung mga local officials, depende kung sino yung nagkumbida. Iba't iba naman yung mga imbitasyon, mga kaibigan, mga lokal, andyan naman silang lahat. Pero yung sa mga major rally po, sir, ng alyansa, attend po kayo? Umattend ako sa Lawag kasi naghihimutok na yung anak ko si Gov Matt at syempre Lawag naman yun, alangan na hindi ko sisiputan. Lawag ka lang umattend. Lawag, sigurado ka, lawag ka lang umattend. Sa lahat ng sorti ng alyansa na yan, nandyan ka, nung lawag lang. Nasa Davao del Norte. So napunta ako, tapos nasa Davao del Norte ka, nasa Iloilo ka. Saan pa ba? Yung Pasig ba yung isa, yung pinakahuli? Nakita ho namin pagmumukha mo sa lahat ng sort. nandun ako sa Iloilo nagkataon the day before dahil kay Congressman Biron, mga barkada. Yan. Pero sumasama rin ako sa lokal. Masaya, pumunta ako doon sa Barako Festival ni Ate V at ni Secretary Recto. Classmate natin sa Senado yan at pati sa Kongreso. Kaya't nakakumbida ako. Ma'am Victoria.
Hi ma'am, good morning. Ma'am, clarify lang po sana. You previously said na you will not be joining Alianza para po your Ading will no longer be put in a difficult position and your true friends won't have to hesitate. So ano po ba ang status? Are you Ganun ba rin, going to join independent ako, nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na Ang kapal ng mukha mo, madam. Ang masasabi ko lang, ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos mong lumabas doon sa kick-off rally, pagkatapos mong lumabas sa Davao del Norte, pagkatapos mong lumabas sa Iloilo, independent ka pa sa lagay na yan. Ang kapal ng mukha nitong ali na to. Mga kababayan, ganyan ho tayo lokohin. Itong si Amy Marcos, ngayon, kayo na hong bahala. Di ba? Grabe ho kasi sinungaling tong ali na to. Talagang ginagawa ho niyang parang wala lang. Independent ako para hindi malagay sa alanganin na posisyon kapatid ko. Pero sa lahat ho ng interview ng alyansa ng pambubulol, nandan ho siya. Kaya wag ho kayo maniwala sa mga sinasabi nitong puro plastic surgery mukha. Ano naman to? magsalita. So irrelevant na yun sa usapan, pero every time na nakikita ho natin, alam niyo yung yung Saw, yung pelikulang Saw, yung parang parang puppet siya na nagbabike. Yun, ganyan yung kamukha ho yun ni Amy Marcos. Sa susunod, ilalagay ho natin yun sa frame. Ang gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Pero pupunta ako lalo na't mga kaibigan nga yung nag-host ng ibang rally. So mamaya, palibasa Loyalist Country ang Pasay, malamang pumunta din ako. Tinitignan ko pa nga pero ganun. And ma'am, how's your relationship po with VP Sara? Have you talked with her recently po? Actually, hindi pa kami nagkikita dahil di ko binubulabog yung taon dahil problema. Ma'am, 21, narinig niyo naman ako, ma'am, narinig niyo ako with mask, ma'am? Oo naman. Okay. Ma'am, 21 rallies, so parang nakaka-6 or 7 na, yung sa Alyansa, how many more will you be attending? Or a-attendan niyo lang kapag ang host ay kaibigan niyo? Paano po? Yes, parang ganon. Pag may barkadang host at kung libre ako, kasi kaibigan naman natin yung sa Dumaguete, pero hindi ako available. May lakad ako So, pupunta akong Pangasinan. Ewan ko ba, saan ba ako pupunta? Basta alam ko, mapapadpad ako sa kabilang dako, kaya hindi ako makakatungo. Gaano ka-importante sa inyo, ma'am, yung endorsement ng Pangulo? Well, definitely, importante. Pamilya kami, no? Magkapatid kami. So, sa kabila ng aking... maliwanag na ho at least malinaw na ho mga kababayan. Hindi na ho tayo dito. Hindi na ho tayo, kumbaga, yung tipong mabubudol ika nga sa mga susunod na panahon. Malinaw ho na mas iuuna nitong si Amy Marcos ang pamilya. Kahit na puro kabangagan ang ginagawa ng kapatid, okay lang, endorse mo ko, yan ang kailangan ko. Ini-endorse ako ng isang bangag, di ba? Yan ang gusto ni Amy Marcos. Kaya kung sakaling yaan ang iharap nila sa atin sa 2028 presidential election o mag-vice president siya, mag-presidente itong si Tambaluslos, mag-tandem sila, di ba? Bagong unity. Nakaaway yung dalawa na yan, tapos magkakaisa sila sa 2028. Malamang sa malamang, makikita ho natin yan sa mga susunod na panahon. Dahil yaang mga Marcos yan, pagka nahawakan na ho nilang pwesto, di ho nila binibitawan. Ganyan ho sila kawawalang hiya. Pagtutunggal sa ibang polisiya, hindi naman kami nag-aaway kailanman. Kaya suportado ko naman siya lagi at inaasahan ko maging matagumpay ang kanyang administrasyon. Last na, spur of the moment ba yung nangyari sa Lawag na taasan ng kamay ninyong dalawa o talagang yung plan na sa entablado mataas? Hindi, walang kaplano-plano yun. Last minute nga ako, hindi ko nga sure kung pupunta ako. Kaya lang kinaladkad na ako ng anak ko. At Ayaw. Kinaladkad. Kung talaga, puro kasinungalingan mga sinasabi mo, yan ang problema sa'yo, Senator Amy. Magpakatotoo ka na lang kasi. Kinikiliti yung tumbong mo pagkakasama mo yung mga alyansa ng pambubudol. Yan damit ho niya na yan, yung, ano ba sinisimbolo niyan? Ano yan Yung, basta nung panahon ng tatay niya, yung logo na yan, parang doon sa mga kabataan o yung mga namumuno sa barangay. Ano yung costume? Lagi ho yan ang suot niya. Para saan yan, madam?
Ako, nakakabwisit ka na. Sinundo nga ako ng ibang kaibigan. So napunta nga ako ng biglaan at yun nga, nung nasa entablado na, nagkahilaan nga. At nagtaas na ng kamay. Pero talaga naman nagtaas ng kamay ng sabay-sabay eh. Thank you, ma'am. Ma'am, hi ma'am. Hi Sally, ay hindi kita nakakita. Ang target ng alyansa, 12-0, sa tingin nyo doable o malabo yan? Marami ring malalakas na kandidato eh. Oo. So mahirap yung achieve yun. Paano? Ayoko nagko-comment tungkol dyan eh. Ayoko rin nagko-comment tungkol sa survey. Kasi ang turo ng ama ko, running scared kami lagi. As in, parati kaming sinasabihan ng mga kampanya lang, magtrabaho lang, kayon lang. At wag masyadong pinapansin yung magandang balita, wag malulugmok sa masamang balita. Pero itong mga prediction, mga forecast, di ba, highly speculative, kandidato naman ako, mas maigi na magdasal. Pero conforme ba kayo ma'am dito sa mga survey? Kasi naalala ko na si Senator Miriam Santiago against dahil sabi niya mind conditioning lang. Well, to a certain degree talaga mind conditioning, nakaka-brainwash at maraming nenervyos at kinakabahan kapag mababa ang survey. Tapos masyado namang natutuwa kapag mataas ang survey. Ako hindi ako magpapa-apekto gano. Although binabasa ko kasi kailangan talaga guide yun para alam mo kung ano yung nakakaligtaan mo, yung nababaliwala mong lugar, kinakailangan talagang pukpukin. Ganun lang. Ma'am, last na lang. Sa naging remark ni Duterte na patayin yung 15 senador para makapasok yung mga candidates ng PDP laban. Parang sineryoso ng iba, sabi niya daw dapat yun baliwalain dahil kahit nga yung bomb jokes, diba, nagreklamo sila mga nagbibiro tungkol doon. So dapat bang seryoso na yan na baliwalain yung sinabi ng Baka sila balakid. Alam mo yun, balakid. Di ka love. Ako kasi hindi natatakot kasi ako love. Love? Love ka ni Tatay Diggs? Siguro dati love ka niya. Wow. Ibig sabihin, totoo yung banta ni Tatay Diggs sa ibang mga senador. Ganun mo ba ibig sabihin dahil balakid sila? Yan na nga ba sinasabi natin? Love din naman. Ha? Love din naman. Oo. Balakid siguro sila kaya kinakabahan. So knowing Duterte, ma'am. Well, sanay na rin tayo sa Davao Trash Talk, di ba? Ayun. Without passing judgment na masama o mabuti, parang namihasa na rin tayo sa karirinig. Pero yun, palibasa hindi ako balakid, hindi ako afraid. So walang basis yung kaso na yung final ng TNT-CID? Hindi ko alam. Hindi ko nakikita yung kaso mismo. Ma'am, yung sa mga pinanggit nyo kanina na hindi kayo conforme, hindi kayo naniniwala sa ibang binabanggit sa entablado ng alyansa, which particular topics kapag Well, as a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, ayaw niya nagbabanatan sa social media. Bumabanat ho yan pagka nagpupulpulong sila. Pagka nagsasama-sama sila sa sa Malacanang, doon siya talaga ang utak ng lahat ng nangyayari na to. Yung presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, wala ho tayong ibang sisisihin kundi itong dalawang magkapatid na to. Diba? Yang si Marcos Jr. at itong si Amy Marcos. Kaya kung ano man hong nararanasan natin ngayong mga panahon na to, paghihirap, pakakawalan ng trabaho, ay yung pagbumukha ho na yan hong may kasalanan. Very self-defeating and unconstructive. Yung bira ng bira, mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao, para iboto ka. Yung paninira ng kabila, hindi ako komportable. Naiilag ako at kung minsan nakikita sa mukha ko eh. Ma'am, yung binabanggit po ng mga kasama niyo sa alyansa, several of them already said that they're pushing and binanggit natin sa 12-0. Kayo po ba, do you also wish na 12-0 din from alyansa yung mananalo? 12-0 yan. Well, medyo sentimental ako, no? Kaso siguro yung backlash na tatanggapin nyo sa sambayan ng Pilipino, handa-handa yung mga tumbong nyo dahil mayayari kayo pagka 12-0 nyo yung
mga kalaban nyo. Kasi pagka 12-0 ho yan, ibig sabihin lutong suka. Tama yung sinabi ni Kong Dante. Yung mga makina, gawa sa suka. Oh, yun ho yun. Kaya lalakas ng loob na 12-0, 12-0, di ba? Kala mo kung sino talaga ang manana. Tolentino, 12-0. Oh, Lito Lapid, medyo, kumbaga, nung huling pagtakbo niya, nandun ho siya sa ang probinsyano, kaya talagang medyo mainit pangalan niya eh. Lahat pa naman ho ng kinuha ng alyansa na to, yung mga maiingay ang pangalan, pero wala naman hong laman yung mga utak, kagaya nitong si Amy Marcos. Kasi kung may laman lang ho ang utak ni Amy Marcos, alam nyo ho, ang pinakauna ho niyang ginawa, kinausap yung kanyang kapatid Gabangag. Yun ho talaga dapat ang una niyang ginawa. Kaso hindi ho ginawa yun ni Amy Marcos. Kasi may kasamahan ako na kumampanya noong 2019, sama-sama kami ni Bongo at saka ni Bato. So, parang magkakasama kami sa Senado, magkasama kami sa kampanya. Tapos, yun nga, yung sinasabing 12-0, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi naman tayo... Senator Christopher Bongo, matatalo si Mr. Malasakit. Malabo mong mangyari. Forecaster, siguro, antayin na lang natin at todo trabaho na lang tayo. Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya nga naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Nasasaktan ako sa magkabilang birahan. So are you advising PBBM na iwasan yung mga patrisyada? Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise basta nakikinig lang ako sa kanila. At yan ang problema, Brad. Dapat bigyan mo ng i-advise mo yung kapatid mo. Para kahit papaano maibsan yung mga kabubuhan na. Yung tipong mabawasan man lang kasi puro sa bagay, nga naman ho palang mabibida niya sa mga kandidato niya, puro palsipinado yan. Magmula kay Lacson hanggang kay Binay, puro wala ho tayo maaasahan sa mga kandidato na yun ng alyansa. Kaya ang gagawin na lang ho, kagaya nung sinabi nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pipintaan mo ng itim ang iyong kalaban. Kaya kahit anong kulay mo, kahit gaano kakadumi, kulay itim na yun, di ba? Para ikaw ang mapansin. Ganun ho yan. Ganyan ho si Marcos Jr. Dodrawing niya, pipintahan niya ng itim yung mga kandidato ni Tatay Digong. Para saan? Diba? Para magmukhang maputi, malinis yung mga kandidato niya na yung ilan dyan talagang wala naman hong nagawa nung naupo sila sa Senado. Ngayon, ang dami na naman ho nilang pinapangako, ang dami na naman ho nilang gustong gawin. Pero lahat ng gusto nilang gawin na yun, taliwas sa gustong mangyari ng administrasyon. Kaya panigurado, hindi mangyayari yung mga kagustuhan nyo na yan. Ganun lang ho kasi. Sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin na napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. So far, what are the challenges na na-encounter niyo po during the past campaign sorties po? Well, nakapunta lang ako sa 2 rally ng alyansa, tapos nakapunta ako sa ilang mga fiesta, yung sa Barako Festival, di naman kampanya yun, masaya lang. Ganon, Valentine's kasi nagkataon. So yung mga Valentine's, napunta naman ako. Yung mga challenges po, so far na na-encounter, wala ba naman? Sabihin ko na yung totoo, masama talaga ang nangyayari sa ating bansa, parang biniyak. Yung turo ng tatay ko na isang bansa, isang diwa, ay na isang tabi. Kaya nakakalungkot dahil parang nahati ang ating bansa, ang Luzon nasa isang panig, ang Visayas Mindanao nasa kabilang panig, parang lumalawak ang hidwaan. Ayoko ng ganun. Sana nagkakaisa tayong Pilipino. Ma'am, do you think advantageous sa inyo, nagugustuhan kaya ng publiko na parang nandito kayo, close kayo sa mga Duterte and then sa admin, baka ang impression iba na mamangka kayo sa gano'n? Oo, binabanatan naman ako ng gano'n, pero ang akin lamang ayoko ng gulo. Ayoko talaga ng gulo. Ang gusto ko lamang mangampanya at isaad kung ano yung plano ko. Yung nagawa ko na,
yung tungkol sa land reform, syempre, yung tungkol sa social pension ng ating senior citizens, syempre sinasabi ko yun, na at the same time, sinasabi ko rin kung ano yung aking balak pa para sa ating magsasaka, para sa ating mga naghihirap na mga seniors, PWD, solo parents, at iba pa. Kaya't andun ako kung ano yung plataforma, kung ano yung entablado na matutungtungan, gusto ko lang i-push yung aking message. Ma'am, sabi niyo, hindi kayo sumasang-ayon. Ayaw niya sa negative campaigning, pero puro len-len ho siya noong 2022 presidential election. Puro ho paninira kay Leni Robredo ang ginawa nitong ali na to, di ba? Ayaw ho niya ng negative campaigning. Ngayong mga panahon na to, biglang ayaw na niya. Pero lahat ng sinasabi at ginagawa ng kapatid niya, kumbaga sa salitang wala ho siyang okay lang. Kumbaga, bahala kayo dyan. Birahin nyo lang yung mga Duterte. Siraan nyo lang sila. Gipitin nyo lang yung mga vlogger nila para sa 2020 kung manalo. Yun ho ba gusto yung mangyari, Senator Amy Marcos? Masyado ho kayo na paghahalata sa social media. Ang mga kababayan ho natin, kumbaga, hubad na ho kayo. Kumbaga, kayo bukas na libro na ho kayo. Nakita na ho, nabasa na ho kayo ng lahat ng ating mga kababayan. Sa mga nangyayari ngayon, kayo na mismo inamin nyo, talagang ang hirap ng lagay natin ngayon. Hindi lang ho sa politika, maging sa kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Napakahirap ho ng lagay natin. Ayon sa lahat ng sinasabi sa entablado, ma'am, si Pangulo kasi mismo yung medyo strongly worded yung mga speeches and usually against sa kabilang panig. Yun ba yung inaayawan nyo or hindi nyo inaagrihan? Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Ma'am, isa na lang, impeachment po, sumulat si Senator Coco ngayon kay SP Cheese na parang kung pwedeng no delays with the trial. Ba? Opo. No delay. Yes, kaso na kasi yan, hindi ba? Meron nang nag-file sa Korte Suprema. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Susunod na ako. Pero kung kayo, ma'am, better po ba yung plano ni SP Cheese na after na lang ng SONA or pagbubukas na lang ng 20th Congress, itackle tong trial proper? Yes, napag-usapan niya ng mga senador at sang-ayon ako sa posisyon ng ating Senate President. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi daw inaayon sa constitutional mandate ng Senate dahil nandun yung word na court with. Kaya he's asking SP na dapat... Well, forthwith would still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023, nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang ang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano doon ang urgent? So while waiting kung ano yung magiging action ng Supreme Court doon sa petition, kayo ba personally may mga initial preparation na kayo? Minabasa nyo na yung articles of impeachment?